101.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, magandang tanghali sa'yo. Ang ganda naman ng ngiti. Sa lahat po ng mga magaganda ang ngiti dahil merong sineselebrate today. Maraming salamat mga kapatid. Pagagandahin pa natin lalo iyan. Kaya naman, pag ang ngingiti ho ito tip lang para sa lahat ng mga ngingiti, wag lang yung bibig, pati ang inyong mga mata, ingiti nyo po 'yan. Kasi parang pagka bibig lang yung umingiti tapos yung mata hindi, parang hindi sincere. Parang hindi totoo ang pagngiti, hindi totoo yung saya na nanggagaling. Oo, doon sa doon sa nakakakita sa'yo. Ganoon, kailangan maingiti sa bibig at pati sa mata. Pero hindi lamang po sa mata nagtatapos yan. Dapat sa iyong puso rin ay masaya ka. Yun naman yun eh. Diba? Kung meron ng blessing, malaki, maliit na blessing na dumating para sa inyo, kapatid. May nagbayad ng utang, hindi kumpleto, pero nagbayad naman. Pwede! Ingiti na rin natin yan. O kaya naman, merong nag-abot, may nangatok. Paring Aron. Andyan ba si Paring Joey? Andyan si Paring Joey? Paring Aron? Kasi may aabot akong pagkain birthday ko ngayon Yan, Talaga? sarap. Di ba kumakain ka na tapos madadagdagan pa yung ulam na pinagsasaluhan ninyo ng pamilya nyo o kaya kahit ikaw lang mag-isa? Ang sarap pagka ganun. Nandyan, wala pala dyan. Sa'yo na lahat to. Wala pala si Paring Joey. Ay, kwento mo na lang sa kanya. Mamaya na ang sarap nitong kaldereta na medyo inanghang-anghangang ko ng bahagya, ang timplada. Alam mo naman tayo. Mamayang gabi, meron tayong session. Ayan, sa lahat po ng mga nagbe-birthday, sa lahat din ng mga nagse-celebrate ng inyong wedding anniversary, o kaya naman yung iba monthsary, iba ay weeksary. Ngayon po ay June 27. Happy birthday, happy anniversary, at happy, nakipag-break, nag-monthsary na ang break, nakatakas na doon sa relasyon na alang kwenta. Sige, celebrate na rin natin. Ayan, pero speaking of birthdays and celebrations, happy birthday muna to my firstborn pamangkin. Ayan, na nasa Chicago, Illinois, kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang baby girl. Si baby girl, hindi baby girl. Baby girl. Happy birthday, Ralph Austin Reyes. May you have many more birthdays to come. Nako, kapag nakita nyo yung panganay naming pamangkin mula sa aking panganay na kapatid na nasa Chicago, Illinois, halos parang ganito rin magsalita kay Kuya Poy. Pero syempre, improvement of the race. Mas gwapo. At may apo na ako sa kanya. At 39 years old, may apo na ako sa pamangkin. Meron na, iyo. Meron na. Happy birthday! At syempre mula rin sa Chicago, Illinois, my very good friend Mary Jane Perez. Happy birthday! Golden celebration. Happy 50th birthday to you. Enjoy your day. Ayan, and stay strong, stay kind, stay generous, and blessed. At ganun din, eto, totoo ba talaga to? Si Jaire Ann Manipon. Happy birthday! Birthday mo na naman. Wala kang kasawa-sawa mag-birthday, Jaire Ann Manipon. Happy birthday! Hindi ko pa natitikman yung birthday nito, Jaire. Bikini me. Sige na. Huwag ka na maya. Kayo dyan mga kapatid, ano ba mga sineselebrate ninyo? Pero sigurado ko, bukod sa ating pagkikita-kita, bukod po sa ating pagkakarinigan mga kapatid,
Magugustuhan din ninyo ang mga kwentong lalamanin ng ating H2H Confessions at ng Dear Kuya Poy. Opo, hindi ko lang alam mamaya sa Dear Kuya Poy kung mahahappy kayo. Pero dito sa ating H2H Confessions, dahil nga po ako'y nung nabasa ko kanina, masarap kausapin na natin ito. At pwede po kayong tumawag ha, kaya i-prepare nyo rin. Kung sakasakaling may mga malalapit na telepono po sa inyo, pwede rin po kayong mag-comment sa atin sa ating comment section, sa ating FB page. Ito ang ating mga hotlines ha, kung kayo itatawag 8631-5788 o kaya naman ay ang 8631-6674. Ulitin natin, 8631-5788 o 8631-6674. 74. Ayan, dahil sinisigurado ko po sa inyo, meron kayong pwedeng maipayo dito sa ating makakausap na mula dito lang, malapit lang. Nadaanan ko lang kanina eh. Oo, nasa Davao del Norte lang yung makakausap natin eh. Ayan, kaya wag na natin patagalin pa mga kapatid sa oras nating saktong-sakto 15 minutes after 12. Eto na ang ating H2H Confessions. years old itong si Dong. Pero sa edad niyang yan ay nananatili pa rin siyang no girlfriend since birth, NGSB. Yan ay dahil na rin sa mababang self-confidence na meron itong si Dong sa ngayon. Dahilan daw yan para palipasin na lang niya ang mga babaeng nagugustuhan niya. Kumbaga parang titingin, pero hindi naman lalapitan. Parang ganun lang, pasulyap-sulyap. Pero hanggang doon na lang yun. Masama mang pakinggan pero ito raw si Dong ay aminadong hindi habulin ng chicks dahil sa kanyang itsura. Kaya somehow umaasa siya na makakakuha ng mga diskarte tips sa ating programang H2H o Heart to Heart. At bukod pa dyan ay hindi rin daw kasi ganun pa ka-financially stable itong si Dong. Kaya naman, kausapin na nga po natin mula dito lang, malapit lang, sa kabilang kanto, sa Davao del Norte. Si Dong, magandang tanghali sa iyo, Dong. Sir po. Dong, nandiyan ka sa Davao ngayon? Yes po. Oo. Ayan, alam mo, feeling ko ha, sa tono ng boses mo, ilang salita pa lang yung binanggit mo para mahiyain ka. Bakit mahiyain ka, Dong? Mahiyain po kasi. Bakit? Kwento. Ganun na din sa paligid. Ganun. May mga tao kung masalamuha pero parang iilan lang ganun. Sandali, pwede mo bang ikwento sa amin ang pamilya mo? Kasama mo naman bang lumaki ang mga magulang mo, Dong? Opo. Oo. Ako po ay 31 years old. Single po ako. Dito po sa Davao po. At may mga magulang ako pero wala na sila po. Yung ama ko po, iniwan na kami since 2013. At yung mama ko naman po, nawala na din noong 2023 po. Oy, pasensya na ha. Dong, yung pagkawala ba na sinasabi mo sa kanya, iniwan kayo o mga namatay na sila? They both passed away na po. Okay, they both passed away. Ayan, pasensya na. Okay, sige, magtuloy tayo. Meron ka ba mga kapatid, Dong? Meron po. Babae, lalaki, may mga pamilya ba sila? Nakakausap mo ba sila? Yes po. May kapatid ako mga babae at isang brother po. May mga kapatid na babae, merong isang kapatid na lalaki. May pamilya na ba yung kapatid mo na lalaki? Wala po. Bunso po. Bunso, mas bata pa naman pala sa yun. Okay, pero meron ka namang pinagkakakitaan. Ano bang kabuhayan mo ngayon, Dong? Sa ngayon po, wala po akong trabaho eh. Okay. Lay off kasi nagkasakit din ako. Pero dati, ano bang gawa mo sa buhay? Ano po, nagtatrabaho po ako bilang sales associate po ng isang mall po.
Oh, sales associate. Ibig sabihin na sa sales ka, marunong ka naman kahit papaanong bumoka. Tama? Kasi isa Ganun yung... po. Oh, Pag may training po, na ano naman din, mm-mm. may mga informasyon na din akong nakukuha po. Oo, 'di ba? Hindi naman pwede na ikaw ay nasa sales pero nandun ka lang sa isang gilid. Ha? Opo. Oh, Opo. so ibig sabihin na improve mo naman yung communication skills mo rin. Ah, Opo. tama? Oo, pero bakit nananatili ka pa ring mahiyain? Meron ka bang ano ba yung papaano mo ba nakikita yung sarili mo kapag ka humaharap ka sa salamin? Yan nga po, pinapractice ko po, makuha yung self-confidence ko. Mm. Kasi nung una po, talagang mahihain ako. Pero, may mga ano din po, pagkakataon na naging confident din ako dahil sa yun po yung salamuha sa friends o sa mga taong nakapaligid sa akin. No, yun. Of course, nakakatulong yan para ma-improve. Ano? Pero pagdating talaga sa pakikipagrelasyon, mahina ang loob mo. Torpe. Tama? Opo. Oo, torpe. Kailan ka ba Siyempre, lahat naman tayo dumaan sa pagkabinata. Di ba? Mga binatilyo, ganyan. Ilang mga babae na ba yung mga pinalampas mo? At anong nararamdaman mo pagka pinalalampas mo na lang sila, nagiging boyfriend na tuloy o kaya nililigawan na nung iba mong mga kaibigan? Anong pakiramdam? Pinapalampas mo eh. Yun nga po ang dahilan eh. Wala akong naging girlfriend kasi no girlfriend since birth ako. Oo nga. Sa 31 years old ko ngayon. Pero syempre, sabi ko nga, dahil nararamdaman mo noon, teka naman, baka naman yung ibang mga darating, baka para sa akin na yan. Never mo ring sinubukan. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Napapangitan ka ba sa sarili mo? Yung totoo, ha? Siguro naman, may itsura naman din ako, pero ewan ko ba yung di ko malaman yung ano ba. Ano ba? Sandali, ganito ha. Tutulungan kita. Ano ba talaga ang gusto mong gustuhin? Siguraduhin ko lang ha. Baka I may be wrong. Okay, pero babae ba o lalaki? Baka naman nalilito ka rin. Yun nga po, may aaminin ako sa iyo, Kuya Boy. Naku, meron nga. Sige. Ano nga ba yung aaminin na yan? Sige, para makatulong yan sa iyo eh. Para alam mo kung saang direksyon yung tatahakin mo. Go ahead dong, magsalita ka, no judgment. Basta sabihin mo kung ano ang nilalaman ng puso mo. Go. Yun nga po eh. Napaplano na sana ako yung mag 30 years old ako kaso nagkasakit nga ako. Tapos, di ko maisip sa sarili ko eh. Yun bang mapapaisip ako lagi na ano ba talaga. Pero, yun nga po, aminin ko yung ano ko po, feeling. Kasi po, siguro ma-attract ako sa babae o sa kapwa ko. Kapwa mo lalaki. Linawin natin, Yes, po. no? Okay. Pero natakot din ako ang mag-disclose po kasi yung judgment po. Siguro sa pamilya ko, siguro kahit paano matanggap nila pero natatakot din ako baka anong masabi nila. Okay. Sige. Doon ba sa pamilya mo, sino yung pinaka nakakausap mo nung ikaw lang? Yung magaan na kausap sa pamilya mo? Sa mga kapatid mong natitira ngayon, sino doon? Yung kapatid ko po, yung sunod sa akin. Na lalaki? Babae po. Babae. So, kumbaga, parang kayo ang term kasi dyan ay para magkaututang dila, ganyan. Hindi ka ba niya napapansin na, Kuya Dong, parang may napapansin ako sa'yo. Ganyan, hindi ba siya nagtatanong ng ganyan? Nung mga nakaraan? Parang may hint na siya pero kasi close kami. Yes. Close kami ng kapatid ko. Oo, kasi siguro nafe-feel na niya. Yun. Pero ako yung tipo na yung alam kung anong feelings ko pero di ko rin ipinapakita kasi yun nga po, nahihiya ako.
Okay, sige. So ang problema mo ay hindi doon sa pagkakaroon basta ng karelasyon lang. Ang problema mo ngayon ay kung at sa sarili mo, ano ba ako? 'Di ba? Ganoon 'yun eh. Hindi lang yung kaya no girlfriend since birth ka kasi hindi mo alam kung no girlfriend since birth ka or no boyfriend since birth in the first place. Okay, sabi ko nga sa'yo kanina as promised, no judgment. Ayan, kaya ako tinatanong kung bakit at kung sino yung pinakamalapit na tao o kapatid mo kaya na nakakausap mo kung saan nakakapagsabi ka, nakakakilos ka ng natural na ikaw dahil malamang sa malamang siya rin ang unang taong makakaunawa sa kung anuman yung kailangan mong sabihin sa mundo. Yes po. Yun. Kaya sa tingin ko, kung yung sumunod na kapatid mo ang aaminan mo na, sis, alam mo, hindi mo ako kuya, ate mo rin ako. No, pero ikaw ba, are you gay or are you that sabi mo kasi kanina, para may nabanggit ka naman, nagkakagusto ka sa babae, nagkakagusto ka rin sa lalaki. Baka lang confused ka ngayon kasi nga, kumbaga, ang lipunan, inaasahan na ikaw ay magkakagusto sa babae, dahil nga sa ikaw ay lalaki, kaya mo pinipilit na magkagusto sa babae. Pero, sinasabi ng puso mo, ang gusto mo talaga ay lalaki, na kapwa mo. Na para bang sabi mo ay nakakahiya. Baka nandun ka pa rin sa sa crossroads na yon sa buhay mo. Kaya sinasabi mo, kasi iba yung bisexual, yung sinasabi nilang bisexual, nagkakagusto talaga sa babae, nagkakagusto rin sa lalaki. Legitimate feeling yon, lalo na kung very open na sila, no? Pero ikaw, hindi ka pa naman open. Yun nga po, gusto ko nga malinaw sa sarili ko, pero parang bisexual ako kasi nagkakagusto lang naman ako sa babae, pero yun nga po, pag makakita ako ng sige, tulungan kita. lalaki Tulungan din, kita. o Pagka yung same po. pagka nagkakagusto ka sa babae, ano yung gusto mo sa kanya? Gusto mo bang maging kahawig niya kung papaano siya manamit, papaano siya magsalita? Kasi pwedeng naman yan, kumbaga nagugustuhan mo siya not as a possible or potential partner o karelasyon, pero gusto ko siya dahil gusto kong gayahin yung mga ikinikilos niya. Gusto kong maging ako siya. Hindi ganon. Hindi po. Gusto mo talaga Hindi nga na-appreciate mo ang beauty, gusto mo makarelasyon, ganyan. Na-appreciate ang beauty po. Ako nga yung taong hindi naman straight, pero gusto ko rin na magsuot, nasusuot ko din ang panglalaking damit. Hindi naman po yung tipong mambihis babae, ayaw ko po. Oh, yes. Alam ko yon. Hindi ka naman magko-cross-dress. Pero, kaya nga kasi nakatago ka eh. Closet. Nasa kloseta ka pa. Kaya nga tinutulungan kita, tinatanong ko, yung pagkagusto mo ba ay merong kaya mong haluan ng emosyon o nagugustuhan mo dahil parang ina-idolize mo yung babae nakikita mo. Ganun yun eh. There is a difference doon sa dalawa. Okay? Ng pagkagusto na sinasabi natin. Pero sabi mo nga, as in, gusto ko ring makarelasyon. Pagka may natipuhan akong babae, nga lang, pagka meron din ako natipuhan lalaki, gusto mo rin siyang makarelasyon. Ganoon, dong. Pero alam mo, bago ka magpunta doon sa pakikipagrelasyon, ay ayusin mo muna yung sarili mo. Tanggapin mo muna kung sino yung tunay na ikaw. Sa ngayon kasi, mas maganda nakilala mo yung sarili mo, hindi yung susubok tayo kasi alam mo kapag ka makikipagrelasyon tayo at tayo mismo hindi natin kilala kung ano yung may offer natin, ano yung ine-expect natin sa isang relationship at kung ano ba yung pinaka-motivation natin nagtulak sa atin para makipagrelasyon, makakasakit lang tayo ng tao eh. Kasi kung subok-subok lang, 'di ba? Ay walang testingin ko nga. Hindi naman pwedeng testing lang. Yes, tinetesting natin yung tao pero yung gusto natin kung babae ba o lalaki, dapat alam natin 'yan bago tayo lumapit sa kanila. At dapat kilala mo yung sarili mo. And isa nga sa paraan ay yung tanggapin mo kung sino ka talaga. Dong? Kaya sabi ko, malaki ang maitutulong ng kapatid mo na nakakausap mo at sa tingin mo ay makakaunawa sa'yo.
Of course, merong mga babato, merong mga judgment. You are not the very first person na babatuhin ng mga panguhusga ng mga taong nasa paligid. But for as long as meron kang respeto sa sarili mo, meron kang respeto sa ibang tao, all goods ka. Walang magiging problema. Yun ang sinisigurado ko sa'yo. Wag lang ikaw yung kapag ka nakapag-out na, kasi alam nyo, ang problema rin, doon sa mga ibang mga nakapag-out na, yung bang ayaw nilang, naamin na nila sa mundo, okay, bakla ako or tomboy ako, 'di ba? Tanggapin nyo ko o hindi. O sige, wala naman nag-judge sa'yo eh. Pero dahil sa ingay mo, dahil sa pinapakita mo sa lipunan, nahuhusgahan ka tuloy. Na kahit yung mga kabaro mo, kahit yung mga kapareho mo na miyembro ng LGBTQIA+ community ay naiinis sa'yo dahil ikaw yung napakaingay, tanggapin nyo ko ng ganit. Alam mo yun, walang respeto sa paniniwala rin ng ibang tao. 'Di ba? Yun yung gusto naman nating kumbaga may ibang tao na hindi ka tatanggapin, tanggapin mo yung opinion nila. May masasabi silang masama sa'yo, pwedeng kapamilya mo or kaibigan mo, may mga lalayo, pero meron din mga yayakap at mga tatanggap sa'yo. Ha? Kuya po, Oh, may nakarelasyon naman ako, pero isa lang yun, isa lang. kwento. Ano yan? Parang 2017, pero 3 months lang kami po. Babae, lalaki? Yung kapareho ko po. Lalaki? Po. Di hindi kang, tama nga, no girlfriend since birth ka, pero nagka-boyfriend ka pala. Pero 3 months lang po. Kasi mahiya din ako mag-reach out sa mga katulad ko po. Okay, so nasubukan mo rin naman pala. Malakas naman din pala yung loob mo. Pero hanggat pinipiit ka kasi ng sarili mo na tanggapin yung tunay na ikaw at sa tingin mo walang uunawa sa'yo, mahirap ngang magpakilala sa ibang tao. Nagigets mo ko, Dong? Yes po. Oo, Pero, kaya dapat buuan loob mo kung lalapit ka sa babae. Pangalawang beses lang kami nakapag-meet. 2 beses lang nagkita. Yes po, kasi sa Facebook lang po. Okay, 2 beses na personal na nagkita, tama? Yes po. Anong ginawa nyo doon sa 2 beses na pagkikita nyong yun? Yun lang po. Parang get to know each other lang. Same lang din naman kami. Oo. Anong na-feel mo? Busy kasi siya sa pag-aaral niya eh. Anong na-feel mo? Noon? Parang excitement din. Ganun. Excited ka, masaya ka, of course. Oo, pero naisip mo pa rin na babae rin ang hinahanap mo pa rin kahit na lalaki yung nakadate mo noon. Parang hindi naman po kasi bisexual din. Ang mga rin, kumbaga, pero alam mo, yun nga, make up your mind. Make up your mind. Kung sa kaliwa, kung sa kanan. Oo, hindi naman pwede, wag niyong gagamiting lisensya yung pagiging bisexual ninyo para sa'yo, no, Dong, at para doon sa iba pa dyan na meron ka ng girlfriend, meron ka pang boyfriend. Oo, iba yun. Kailangan pa rin ng loyalty, kailangan pa rin ng katapatan, kahit pa sabihin na bisexual ka. Hindi pwede dahil pwede rito sa babae, meron akong babae. Dahil pwede rin sa lalaki, meron din akong lalaki. Meron ako lahat niyan. Hindi pwedeng ganun, ha? Dong. Okay? Pumili ka lang sa isa. Kuya Poy. Kasi nga po, makikita ko din sa sarili ko kapag siguro magkarelasyon ako sa babae, parang yun bang parang masasaktan ko lang siya, ganun. Yun nga ang kinatatakutan ko po. Ganun din naman kapag ka nakipagrelasyon ka sa kapwa mo. Kasi may mga kapatid eh. Oo. Ano naman kinalaman ng mga kapatid mo? Baka nakita mo na sila nasaktan noon. Ganun po. Alam mo, parehas naman yan ng ang pakikipagrelasyon, lalo't seryoso ka, parehas kayo, na lalaki, babae, o yung babae at lalaki, meron yan. Kung totoo ang relationship ninyo, masasaktan kayo, at meron mga hindi pagkakaunawaan, parehas yun.
Oo, hindi laging nakangiti, hindi laging masaya, hindi laging masarap ang pagsasama. Merong mga pagsubok, of course. Ha, Dong, yun yung dapat mo maintindihan. Oo nga. Yun yung first love. Yung tawagin na natin first love. Tapos din ako noon kasi iniwanan niya ako. Oo. Okay. Sige, pero para makapagpatuloy ka nga sa buhay, 31 years old, batang-bata ka pa naman, Dong, dapat talaga i-improve mo sa sarili mo yung lakas ng loob, hindi dun, inuulit ko lang ha, hindi doon sa pagpapakilala mo sa sarili mo sa ibang tao. Siguraduhin mo muna, kilalanin mo yung sarili mo, yung komportable ka, ano yung gusto mong gawin, ano yung gusto mong piliin bago ka lumabas at maghanap ng makakarelasyon. Ganun dapat. Oo, kasi sabi mo dati, di ba, nagtrabaho ka bilang sales associate. Tama? Oo, pero lang yun, parang hindi nakaabot ng yan. taon lang, isang contract lang din. Correct. Ibig sabihin ko lang dito, di ba may mga produkto ka, inaaral mo. Opo. Tama, inaaral mo yung produkto mo para kapag ka tinanong ka ng customer, ano bang ginagawa, ano yung binebenta mo dati? Ano po, t-shirt po. Mga t-shirt. O kahit pa simpleng t-shirt yan, syempre, i-explain mo ron, ganito po ang tela na ginamit dyan, ang may pinantatak dyan, ganito. So magtatagal po yan ng kahit ilang taon. Di ba may mga inaaral mo yung produkto mo? Dapat ganun ka rin. Aarali mo yung sarili mo bago mo maibenta yan sa ibang tao. Bago ka magustuhan, dapat gusto mo muna. O dapat kilala mo muna yung produkto mo at ikaw yun. Ha, Dong? Yun nga eh. Yun nga eh. Magaling ako sa cellphone. Hindi ako magaling sa gano'n na aspeto sa love. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Oo, yakapin mo muna yung sarili mo bago ka mag-expect na merong ibang tao na yayakap sa'yo at tatanggapin sa kung sino ka talaga. Dong, meron ka pa bang mga ibang gustong sabihin? Ano po, Kuya Poy? Ano? Napapasalamat din po ako dahil parang nabigyan ng kaginhawaan kahit paano yung nararamdaman ko dito sa confessions niyo po. At maging po ito, parang maging hint ko para maging gabay din yung payo niyo po para ipagpatuloy ko po yung feelings ko, yung ano mang gusto ko sa buhay. Kilalanin mo yung sarili mo. Kasi nga po, every night din, parang umiiyak na ako. Parang malungkot ba na tingin ko parang may kulang ganun. Kasi sa feelings ko, gusto kong yumakap na isang makakaintindi sa akin. Yun nga po. Parang masakit din sa akin part. Pero kung tutuusin, tatanggapin ko na lang dahil ganun yung buhay. Kahit mahirap, pero parang fair naman din yun sa iba kasi hindi naman ako lang yung may ganitong nararamdaman. Tama. Kaya yan, sabi ko sa'yo, yakapin mo muna yung sarili mo. Tanggapin mo kung sino ka, lapitan mo yung kapatid mo na nakakaunawa sa'yo. Kailangan syempre natin ng support system, yung ilang mga kaibigan, unti-unti yan. Pero syempre, along the way, merong mga tatanggi, merong mga lalayo, i-expect mo na yon. Hindi sila kaaway. It's just that hindi lang nila matatanggap at irespeto mo ang kanilang opinion. Okay? Opo. Yan. Maraming salamat sa iyo, Dong, At 12:37. Ayan na nga po. Diyan na natin tatapusin ang ating H2H Confessions. Love Question of the Day. Love question of the day, ano nga ba ang na-realize mo simula nang makilala mo na ang partner mo? Eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Eileen Guban, na-realize ko na hindi basta-basta ang pag-aasawa at swerte kung nasa ayos ang lahat kasama ang partner mo ngayon. Katulad ko, oy, swerte.
Ito si Jessica Joy Lagera. Kuya Poy, nung nakilala ko ang asawa ko, na-realize ko na sana una pa lang naging mapagpasensya na ako sa kanya. Kasi sa aming dalawa, siya ang laging nadedehado eh. Hindi naman sa bungangera ako, pero masakit kasi ako magsalita. Sabi nga nila, ang dila walang buto, pero pwedeng makasira ng pag-iisip ng tao. Yung halos napapasabi na lang siya ng grabe ka naman sa akin. Swerte ko na lamang talaga sa asawa ko dahil never na lumapat ang mga palad niya para saktan ako sa loob ng 8 years na pagsasama. Matiisin siya sa ugali ko at sobrang bait. Hindi ako pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Kaya na-realize ko na lahat ng mali na nagawa ko sa kanya ay itatama ko. Babawi ako dahil ramdam kong mahal niya ako. Ayan, Jessica Joy Lagera, maraming salamat sa iyong honesty, at sana baguhin na nga yung kung hindi man kagandahan ng mga lumalabas sa bibig mo, ha? Oo, blessed ka na nga na meron kang asawang matiisin, tapos, di ba? Ganun na lamang yun ang isipin mo. Matutong magpigil ng bibig dahil ang mga salita hindi mo na basta maibabalik yan. Merong mga sinabi ka na hindi na basta-basta kakayanin ng sorry na. Mahirap ng isorry na lang, nasabi mo na eh. Yan si Margie Grefalda, sabi niya, na-realize kong hindi ko pala dapat na minadali, lalo na sa pagpili ng partner. Ay, napaka-irresponsable. Ayan, sabi ko sa inyo, may mga ganito eh. Di ba? Sabi naman ni Jason Abulensya, ang na-realize ko simula na makilala ko ang partner ko ay mahalaga ang bawat oras. Oras para sa kanya, sa pamilya at sa trabaho, at halos kalahati ng mga oras ko ay napupunta na lamang sa kanya. Ngayon, nahati na ang bawat landas namin. May mga ganoon din, ha? Ayan, na-realize ko, sabi naman ni Eileen Amerol, na maganda pa rin po talaga, Kuya Poy, ang mabuo ang pamilya, lalo na ngayon na magkalayo kami ni Jowa. Ayan, ano ba to? Magkalayo dahil naghahanap buhay sa malayong lugar? Sana ganun lang, ha? Sabi naman ni Marvin, ang realization ko ay kaya lang ako ipinanganak para makaranas ang partner ko ng kaligayahan sa buong buhay niya. Magaling. Ikaw ang inihulog ng langit. Dahil di ka pwede ron, Marvin. Napunta ka dyan sa asawa mo. Na matiisin. Ayan, at syempre, ayan si Jeshelle Lantaka. Sabi niya, ang na-realize ko simula na makilala ko ang partner ko ay ang maging mabuti at honest ako sa kanya. Ayan. Sabi naman ni Ronald Tumbaga, naisip ko na isang tambal kaluluwa o soulmate o itinakda ng dakilang may likha ang pagkakakilala ko sa aking partner. Ayun, ang sweet naman. Kaya sabi ko po sa inyo, ha, mga kapatid, hindi lahat ay masaya, hindi lahat ay feeling blessed na makilala nila ang kanilang partner. Yung iba ay nasa ano ngayon, kumbaga parang nasa impyerno na yata raw. Sabi nung iba. Ayan, pero may pag-asa pa po yan. Baka kailangan nyo lang din mag-adjust ng inyong mga uga-ugali para sa inyong pagsasama, para maging masaya pa rin yan. Dear Kuya Poy, sisimulan ko ang aking kwento sa pamamagitan ng pag-amin sa matinding kasalanan na ginawa ko sa Diyos at sa tao. Nagawa ko kasing sadyaing ipalaglag. Hindi lang isa kundi 2 beses ang magiging mga anak ko sana sa sinapupunan ko noon. Ako po si Lovely, 45 years old, mula dito sa Marikina. Kasal pero hiwalay na sa asawa ko. At 15 taong kinakasama, si Richard. Hindi ko itatanggi na avid listener niyo ako ng inyong radio program na Heart to Heart, at alam kong makatatanggap ako ng sangkaterbang sermon at panguusig sa inyo, Kuya Poy, at sa maraming mga taga-subaybay. Nangyari kasi ang hindi ko malilimutang unang kasalanan ko noong napakabata ko pa. Sa totoo lang, araw-araw kong pinagdarasal na sana ay dumating ng araw na parusahan ako ng Diyos sa maling desisyon ko sa buhay.
Actually, hindi ko kasi alam kung papaano ko aaminin sa mga magulang ko na nabuntis ako, given na ako ang bunsong anak nila mama at papa, na sila rin na mag-aahon na ako rin sana ang mag-aahon sa mahirap naming pamumuhay noon. In short, naging napaka-irresponsabling anak ko. Nasundan yan matapos kong madiskubre na nabuntis na naman ako. At noon ngang mga panahon na yon ay hindi ako magkanda-ugaga sa dami ng trabaho ko naman sa opisina. At ang lalong nagpagulo pa sa isipan ko, Kuya Poy, ay ang desisyon ng mister ko na sumama sa ibang babae. Labis akong nadurog nung panahon na yon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin matapos ang mga tagpong katulad noon sa buhay ko. Alam kong pinakamataas na antas ng pagkakamali ang nagawa ko. Ang kasalanang pumatay ng tao at mismong anak ko pa sa sinapupunan ko. Alam kong hindi biro ang magdala ng bata sa sinapupunan ng isang ina sa loob ng 9 na buwan. Kaya nga labis-labis ang pagsisisi ko sa nagawa kong mga kasalanan na hinding-hindi na maibabalik pa. Aminado akong masaya naman ako ngayon sa piling ni Richard na kinakasama ko. Pero ang matinding kasalanan at bangungot ng aking nakaraan ay naniningil na yata sa akin ngayon, Kuya Poy. Kahit kasi handa na ako na magkaroon ng anak at bumuo ng pamilya katuwang si Richard, ay nananatiling mailap pa rin sa amin ang pagkakataong yun magpasa hanggang ngayon. Sa totoo lang, suki na kami sa iba't ibang mga ospital para matignan ang kasama ko na si Richard at katakot-takot na mga vitamins pati healthy diet ang ginagawa namin na Richard para lang masigurong makamit na namin ang hinahangad naming pamilya. At yun nga ay ang pagkakaroon ng sarili naming anak. Kuya Poy, may edad na si Richard, 59 years old to be exact, at 15 years na rin kami nagsasama. And until now, hindi pa rin namin makamit ang higit 1 dekada na naming pangarap, ang magkaroon ng anak. Kahit ilang buwan na lang at magsisingkwenta na rin ako, ay hindi pa rin ako tumitigil sa pagdarasal sa pag-asang maambunan kami ng biyaya mula sa itaas. Sa ngayon, tunay ngang nasa huli ang pagsisisi. Nawa ay magsilbi itong aral sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programang Heart to Heart. Sakaling mapili, sobrang pasasalamat lamang po ang maipapaabot ko sa inyo, sa inyong programa. At sana, lalo pang dumami ang inyong mga tagapanood at tagapakinig. Lubos na gumagalang, Lovely. Dear Kuya Poy, Lovely, ang masasabi ko lang sa kwento na ibinahagi mo sa amin ngayon, ha? Kung sinisingil ka nga ba sa mga pagkakamali at sa mga kasalanan mo na hindi lamang isa, kundi 2 beses mong ginawa noon, yung pagpapalaglag ng bata, pwede, pero pwede ring hindi. Diyos lang ang nakakaalam. It's a conversation between you and God. Okay? Pero ang maipapayo ko bilang tao at masisiguro ko lamang sa iyo ay may pag-asa pa at hindi dapat na mabuhay na lamang sa pagdurusa. Napakaikli lang ng buhay natin. Nagkamali ka ng 2 beses noon sa pagpapalaglag ng mga blessings mo sana. I'm sure naman, Lovely, na napagsisihan mo na at naihingi mo na ng kapatawaran ang mga pagkakamaling nagawa mo. Pero sa ngayon, kung sakasakali nga at 45 years old, medyo nandun ka na sa high risk high risk end ng pregnancy. Meron kasi kapag sobrang bata, very high risk yan. Kapag medyo nagkakaedad na rin, very high risk na rin yan sa pagbubuntis. Ayan. Pero dahil nga hindi kayo na bibiyayaan pa ng bago mong kinakasama ngayon na si Richard, siguro ang pinakamaganda na pambawi mo naman doon sa mga kasalanan na gawa mo noon at bilang pagpapakita rin ng yung ganap na pagsisisi ay yung pagbawi nga ng yung redemption, pagtanggap sa yung pagkakamali ay yung magsilbi ka naman.
Okay? Habang wala pang dumarating na bata, bakit hindi mo subukan na magsilbi sa mga children's shelter, sa mga children's hospital? Ba't hindi ka gumawa ng volunteer work? Yan yung maipapayo ko sa'yo, no? Para hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, marami pa sanang bata ang maabot ng iyong tulong ng dahil din sa pagkukulang mo sa sarili mo sana mga anak noon. Kung ano man ang mga rason mo, kung bakit mo ginawa yun noon, I'm sure kung inihingi mo na ng tawad at alam na alam mo yun, pinatawad na yan. Sa ngayon kasi, mas mainam na tanggapin mo yung kapalaran mo. Ha? At tignan mo na lamang ito, hindi bilang isang kapurusahan, kundi bilang isang pagkakataon para makabawi ka. Hindi lamang sa isa o dalawang bata na sana ay nasa iyo, kundi sa marami pang iba. Okay? Yan lamang yung masasabi natin dito. Kaya naman sa ibang mga nakikinig, be responsible. Dahil ang pagiging magulang ay hindi po biro. Katulad nga nitong si Lovely na dahil sa takot, tinalikuran ng pagiging isang ganap na ina sana doon sa dalawa niyang anak. Huwag pabigla-bigla, ingatan po. Dahil hindi puro sarap ang pagiging isang magulang. Sa ngayon, Lovely, matuto kang ngumiti, matuto kang magsilbi. Sa mas marami pang mga bata. Do some volunteer work kung hindi pa ibinibigay para sa inyo ang para sa inyo sana. At kung hindi man darating, hindi mo na kailangan sisihin pa ang Diyos. At least, ikaw ay nakapagsilbi na rin sa marami nating mga iba pa dyan na mga bata na nangangailangan din ng pagkalinga at pagtulong ng hindi man nila tunay na magulang ay tumatayo bilang mga magulang. So sa ngayon, dyan na nga po natin tatapusin ang ating kwento dito sa Dear Kuya Poy. At eto na rin, i-announce na natin ang winners naman natin, ang ating mga pangingitiin. Sa pamamagitan ng 250 pesos na cash ay ang nagbigay ng kanyang reaksyon sa H2H Confessions natin, si Rolando Sabater. Meron kang 250 pesos na cash. Dalawa pala ang 250 pesos na cash, ha? Generous ngayon naman si Jeff Batlang. Ibang klase siya ngayon. Ayan si Eileen Amerol. Ayan ang sumagot naman sa ating love question of the day. Dalawang 250, ha? At eto naman ang ating Sulit TV. Ibibigay natin kay Christian Lepio. Ayan, na sumagot din sa ating love question of the day. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Bukas ulit magkarinigan tayo. Same time, same frequency, alas 12 ng tanghali dito sa ating programang H2H, Heart to Heart. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.